kung papaanong ang kapaligirang Nichols ay ginising ang aking pagmamahal sa kalikasan at pinalawig nito ang aking spiritual na paghahanap. Una sa tatlong mga video. Isang PowerPoint video na paghahandog. Ako po si Herschel Bubo Tolentino, na kilala rin bilang si Bala Krishnadas, ay ang inyong tagapagkwento na may paglalarawan. Unang paksa, ang Diyos ay totoong umiiral. Ang aking ina, si Hermogena Nene Parpan Bonilla Tolentino, na tubong Surigao del Norte, ay ang kauna-unahang tao nagsabi sa akin na ang Diyos ay totoong umiiral. Narito ang Surigao del Norte na nasa Mindanao. Pero ang mga katanungang sino, ano, alin, kailan, saan, bakit, at papano sa aking pagsasaliksik sa Diyos, abangan nyo na lamang kung saan ako inakay nito. Gayunpaman, may isang purong deboto ng Diyos, isang spiritual na guro, ang nagsabing, wala naman talagang usapin ukol sa paghahanap sa Diyos eh. Ang Diyos ay nasa kahit saan. Dagdag pa ng guro na kung simpleng gagawa lamang tayo ng devosyonal na paglilingkod sa Kanya, sa gayon mapapansin na tayo ng Diyos. Mula doon, Kanya nang igagawad na tayo ay maaakit sa Kanya. Mula sa atraksyong iyon, bubuti na yon. Siya ay atin ang hahangarin. Kasunod nyon, atin na siyang mamahalin. At ang pag-ibig sa Diyos ay katumbas na rin nang siya ay atin ang nakikita. Ikalawang paksa, ang aking kakaibang kapanganakan. Sinabi sa akin ni Ermat, aking ina, ng aking kapanganakan ay naimpluwensyahan ng tunog ng napakalakas na pagsabog sa kalangitan. Kulog. Iyon na raw ang pinakamalakas na kulog na kanyang narinig sa kanyang buong buhay. Kuhanan niya na noong ika-13 ng Agosto 1955. Siya ay nakahiga na sa kama sa delivery room sa Viluna General Hospital sa Quezon City, isang medical center para sa mga kawani ng militar, ng mga sibilyang tauhan ng sandatang lakas ng Pilipinas at ng kani-kanilang malalapit na mga kaanak. Inaasikaso na siya noon ng doktor at alalay nitong mga nurse. Nang biglang, noong 3:35 ng hapon, isang napakalapit na kidlat ang bumungin at ang nakabibinging kulog nito sa kalangitan na halos magkasabay. Sa kanyang pagkagulat na yun, siya ay napaanak. Ang sanggol, ako, ay bumulwak mula sa sinapupunan at umiyak. Kasunod nyon ay kadiliman, isang brownout. Lumipas pa ang mga sandali nang muli nang magkailaw. Nakita niya na ang doktor at ang mga nurse ay may sabog ng dugo at iba pang likidong galing sa sinapupunan. Sinabi sa kanya ng doktor na, Mrs. Tolentino, lalaki ang anak mo. At tandaan mo to, bantayang maigi ang batang to ha, tarantado to paglaki. Tinandaan naman yun ni Ermat at saka pinasalamatan ng doktor at dahil sa mga sandaling iyon, siya ay nasa tamang pwesto. Naharangan niya tuloy ang sanggol sa pagbulalas nito. Kung kaya't, dahil sa kanya, naiwasan ang hindi sana mapalad na pangyayari.
mula sa sinapupunang pumupunla ng buhay hanggang sa malamig na peligrosong matigas na sahig na kayang pumatay. At para sa kanya, yaong napakalakas na pagsabog sa kalangitan na naging daan na siya ay magsilang ay ang nagpadali at nagpaigi na maibsa nito agad ang maaaring mahaba pa sanang labor ng kanyang panganganak. Ikatlong paksa, ang aking background bilang isang Kristiyano. Kristiyano, Katoliko ang aking mga magulang. At ako ay pinangalanan at bininyagan bilang isang kasapi. Si Ermat ay si Hermogena at si Erpat, aking ama, ay si Cirilo. Kanilang pinaghalo ang kanilang mga pangalan na naging Herschel. Pero sa aking paglaki, orihinal na hindi ko talaga maintindihan ay hindi ko rin ninais na makita si Hesukristo na nakapako sa krus na nagdurusa. Sa mga paksang pangrelihiyon, marami akong tanong, kasama na roon ang paraan ng aking pagsilang. Gayunpaman, hindi lahat ng mayon ay masagot ng aking mga magulang. May isang bersikulo sa Biblia, Bagong Tipan, na para sa akin ay hindi nakakaengganyo noong sinabi ni Panginoong Hesukristo na, "Nakita ko si Satanas na parang kidlat na nahulog mula sa langit." Luke 10:18. Sa aking horoscope, ako ay pinanganak sa ilalim ng zodiac sign na Leo, ang leon. Ang paghahambing sa leon kay Satanas ay naguugat sa isang tanyag na patalinghaga at ito'y matatagpuan sa Bagong Tipan. Maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway nyo, ay parang leong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila. 1 Peter 5:8. Sa zodiac ng Tsino, ang kambing ay ang hayop ng aking kapanganakan. Gayunpaman, ang domestikong nilalang na to na kumakain lamang ng damo at iba pang mga halaman ay hindi pa rin naman nakaalpas at kinaladkad na gawing simbolo ng demonyo. Kung kaya't, kung personal kong iuugnay ang mga birth sign na to sa aking buhay, aking napagtanto na gayon na nga, ako ay isinilang sa ilalim ng masasamang signos na may kapahamakang nagbabadya. At iyon ay nakakadismaya, nakakabigo, na kailangan kong kumilos o gumawa ng paraan ukol dito. Dahil mayroon namang kasabihan na ang ating kapalaran ay nasa ating paring mga kamay. Sa madaling salita, tayo ay mayroong panamang kakayanang baguhin ang ating hindi mabuting kapalaran. Yaon nga sa pamamagitan ng awa ng Diyos. Ika-4 na paksa, numero 13, ang malas na bilang. Sa mitolohiyang Norse, ang kwento ni Loki na nag-gatecrash sa isang bonggang handaan sa Valhalla ay ang naging malaking ambag kung bakit ang numero 13 ay malas. Si Loki, ang bathala ng kalokohan, ay ang naging ika-13 panauhin sa isang handaang hapunan sa Valhalla. At ang kanyang presensang iyon ay ang nagdulot ng kaguluhan at trahedya. Ang kanyang kwento ay naisalin sa mga henerasyon. Idinidiin ito na ang numero 13 nga naman ay malas na bilang.
Sa Kristyanismo, si Judas Iscariote, ang apostol na nagkanulo kay Jesus, ay ang ika-13 panauhin sa huling hapunan. Si Ermat na mapamahiin ay ligalig na dahil sa aking hindi mapagpalang kapanganakan. At tulad ng dagdag sa insulto, kanya ring inisip na ang araw ng aking kapanganakan ay Biyernes 13. Taglay niya ang pangambang iyon ng habang buhay. Ang takot sa Biyernes 13 na kilala bilang paraskevide katriaphobia ay maaari magdulot ng pag-aalala at pagkabagabag para sa mga naniniwala sa kamalasang kalikasan nito. Pero sa panahon natin ngayon, salamat sa Google. Dahil akin ang napag-alaman na noong pang 1954, ang Biyernes 13 ay nangyari sa buwan ng Agosto, hindi sa taon ng aking kapanganakan noong 1955. Sabado, ika-13 ng Agosto, 1955. At yaong araw noong ako isilang noong 1955, katunayan ay Sabado pala. Kung kaya't, kung narito lang sana si Ermat noong napag-alaman ko na yon, sa gayon, siya sana ay nahimasmasan na tungkol sa akin. Si Hermogena Nene Parpan Bonilla Tolentino, aking ina. Si Mami. Gayunpaman, sa aking pagsubaybay sa bersikulong iyon sa Luke 10:18, nagpatuloy si Jesus. Pero sa pagkakataong ito, para sa akin, ito ay nagdulot ng magandang balita. Sinabi ni Jesus na, binagyan ko kayo ng kapangyarihan, tapakan ang mga ahas at alakdan, at taigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at walang makapananakit sa inyo. Luke 10:19. Narito ako may hawak ng venomous na sea snake para sa educational na purpose. Ngunit magalak kayo, hindi dahil sa napapasunod nyo ang masamang espiritu, kundi dahil nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Luke 10:20. At para sa akin, ito ay nagdulot ng dakilang kaginhawaan. Ikalimang paksa, si Panginoong Hesukristo, sino siyang talaga at ano ang kanyang pinakapangunahin at pinakadakilang utos. Sa Biblia, unang tipan, may gantong eksena. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sinagot siya ni Jesus ng, pinagpala ka Simon, na anak ni Jonas, dahil ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng laman at dugo, kundi ng aking amang nasa langit. Matthew 16:15-17. Ang pinupunto rito ay kung sino man ang tumatanggap ng maling konsepto na si Jesus ay ang Diyos Amang talaga, hindi lamang ang anak, sa gayon, ang maling konseptong ito mula sa laman at dugo, material na kalikasan, hindi mula sa Diyos, tulad ng sinabi mismo ni Jesus.
Noong si Jesus ay bininyagan ni Juan Bautista, may isang tinig mula sa kalangitan ang nagdeklarang, "Narito ang aking anak na aking minamahal. Dahil sa kanya, ako ay nalulugot." Matthew 3:17. Ang pagbibigkas na to sa Matthew 3:17 ay nagmumungkahi ng pampublikong deklarasyon at itinatayang ang tinig na yon ay malamang na narinig ng lahat ng tao na naroon nagtitipon upang ikumpirma ang pagkakakilanlan ni Jesus bilang ang bugtong nga na anak ng Diyos. Ang pinakapangunahing turo ni Jesus ay pag-ibig sa Diyos. Kanyang sinabi na, "Ibigin ang pinakakataas-taasang Ama ng inyong buong puso, ng inyong buong pag-iisip, at ng inyong buong pagkatao. Ito ang aking pinakapangunahin at pinakadakilang utos." Matthew 22:37 hanggang 38. Kung kaya't, wala nang mas mataas pang relihiyosong katuruan kundi ang pag-ibig sa Diyos. Para sa mga mangangaral na ginagamit ang kanyang pangalan, dapat ay hindi sila nakatumbok o nakalimitado sa kaligtasan lamang, dahil hindi naman talaga ito ang tunay na itinuro ni Jesus. Sa pagdarasal, idiniindi ni Jesus ang importansya ng pagtatawag sa pangalan ng Diyos Ama. Kanyang sinabi na, "Ama naming nasa langit, sambahin ang ngalan mo." Matthew 6:9. Kung kaya't ang pagkikinig at pagsasambit ng mga banal na pangalan ng Diyos ay matatagpuan rin sa mga turo ni Jesus. Ika-6 na paksa, si Jesus ay hindi ang banig na punasan ng iyong paa. Sa pampersonal na anggulo, hindi ako naniniwala sa sinasabi ng tinaguriang mga Kristiyano na si Jesus daw ay ang pangsakripisyong kordero at ang pagpako sa kanya sa krus ay isang maluwalhating bagay, isang sakripisyo. Noon pa man, kahit sa aking pagkamusmus, akin ang naramdamang mayroong kamalian ang konseptong ito. Para sa mga taong iyon, taon-taon ay kanilang iniluluwalhati na ang pag-murder sa kanya sa krus ay kinakailangan. Kanila itong ipinagdiriwang bilang ang Biyernes Santo. Kung kaya't ang konseptong ito ay inilalarawan lamang na si Jesus ay ang punasan ng paa upang ipagpag ang madudugo nilang kasalanan, nang sa ganon, libre na silang makapasok sa langit. Kung tutuusin, bilang kalayaan sa kasalanan, ang pagpako kay Jesus sa krus ay hindi naman talaga kinakailangan. Iyon ay isang hinayupak, isang primitibong relihiyosong ritual, pagkatay sa tao o hayop bilang anyo ng sakripisyo. Ang pagkatay sa hayop o tao bilang sakripisyo katunayan ay nilansag ni Hernan Cortes. Nabuhay siya noong 1485 hanggang 1547. Espanyol na konkistador noong kanyang sinakop ang mga katutubong tribo sa South America na nagpa-practice niyon. Yun nga yung animal tsaka human sacrifice. Gayunpaman, hindi man lamang naisip ni Cortes na ang Kristiyanong relihiyon na kanyang ipinangaral, na kanyang na-convert ang mga katutubo, sa totoo lang ay bumabatay rin naman sa pagpatay sa tao bilang sakripisyo.
Katunayan, yaong mga nagnais na Jesus ay maipako sa krus ay hindi naman talaga ang kanyang mga tagasunod, yaong mga nagmamahal sa kanya. Bagkus, iyon ay mga tao na inggit sa kanya, yaong mga tao na kinamumuhian siya. At yaong nagsagawa niyon ay hindi naman talaga mga deboto ng Diyos. Sila ay mga pagano. Kung kaya't papaanong ang sinumang sa ngayon ay mangangahas na tawagin ang pagpako kay Jesus bilang mabuti. Kung iyo talagang pinahahalagahan si Jesus at ang kanyang misyon, pag-ibig sa Diyos, kailangan mo pa ba kumilig sa mga nagpahirap, nagmurder sa kanya? Pag-isipan mo nga. Ikapitong paksa, ang banal na pangalan ng Diyos, ating tunay na kaligtasan. Hindi kailangan ng tao na paslangin ang purong deboto, mangingibig, anak at kinatawan ng Diyos para lamang sa pagdalisay o paglinis ng kanyang kasalanan. At bakit nga? Dahil kahit sa pangalan pa lamang ng Diyos, tayo ay maaari nang maging malinis at maligtas mula sa pagkalunod sa makamaterialistang dagat ng makasalanang buhay. Iligtas mo po ako, O Diyos, sa pamamagitan ng iyong pangalan. King David, Psalms 54:1. Ang ating saklolo ay nasa pangalan ng Panginoon na may likha ng langit at ng lupa. Psalms 124:8. Tulungan mo po kami, O Diyos, sa aming kaligtasan para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Palayain mo po kami at linisin ang aming mga kasalanan, alang-alang sa iyong pangalan. Psalms 79:9. At ang lahat na tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Joel 2:32. Ikawalong paksa, para kay Jesus, ang kalooban ng Ama ay ang pinakamahalaga. Kailangan natin maintindihan to, na noong siya ay narito pa sa mundo, sa kanyang puspusang pagsusumikap, alang-alang sa atin, ito ang kanyang ninais nating maunawaan, hindi lamang sa salita, kundi sa kanyang mga ikinikilos at sariling halimbawa. Ang pag-iiral ng isang katauhan na mas dakila pa kaysa sa kanya, ang kaisa-isang pinakamalapit sa kanya, ang pag-ibig ng kanyang buhay. Kung iniibig niyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat higit na dakila ang Ama kaysa sa akin. John 14:28. Si Jesus ay hindi gumawa ng iba pa, maliban lamang sa ang sundin at gawin ang kagustuhan ng ating Ama, hindi ng kanyang sarili, at upang tapusin ang gawain ng Ama. John 6:38, John 12:49 hanggang 50, at Matthew 7:2. Ikasyam na paksa, ang tunay na Kristyanismo ay personalismo, hindi impersonalismo.
Ang personalismo ay ang relihiyosong katotohanan na ang Diyos ay Bhagavan, orihinal na persona, may spiritual na anyo, mga pangalan, mga katangian, ugali, transcendental na mga relasyon, at paglilibang kasama ang kanyang mga pinakamamahal na mga deboto. Ang impersonalismo ay ang kabaligtar niyon. Wala. Para kay Jesus, siya ay may kaugnayan sa pinakakataas-taasang persona. Kanya siyang tinatawag na Abba, Ama. Mark 14:36, Romans 8:15 at Galatians 4:6. Noong sinabi ni Jesus na, "Ako at ang Ama ay iisa," sa John 10:30, hindi ibig sabihin nito na ang anak ay naging ang ama na. Na literal na ang isa at ang isa ay naging iisa na lamang. Hindi. Sa madaling salita, sa talatang ito sa Biblia, sa John 10:30, hindi naman ito nangangahulugan na si Jesus ay naging ang Diyos Ama na, o antimano, si Jesus ay ang Diyos Ama naman talaga. Bagkus, ito lamang ay isang masigasig na pagpapahayag ng relasyon ng anak sa ama na may modong pagmamahal, kaisa sa pag-ibig at kaisa sa kalooban. Tulad ng sa ating pang-araw-araw na buhay, may isang ama na niyayakap ang anak, at gayon din naman ang anak na nakayakap sa ama. Ito ay simpleng pagpapakita ng pakikipag-isa o pinag-isang pagmamahalan sa pagitan ng dalawang magkarelasyong individual na may kanya-kanyang mga sarili. At ang sitwasyon, ang anak ay ipinagmamalaki ang kanyang ama na kanyang pinakamamahal, na ang ama ay gayon din naman sa kanya. At sa ganitong kanilang pinag-isang pagmamahalang pagyayapusan, ang bawat isa ay umiiral pa rin naman. Yaon nga, ang anak ay hindi naglaho at ang ama ay hindi rin naman naglaho, na ang anak ay naging ang ama na at ang ama ay hindi rin naman naging ang anak na lamang. Sa madaling salita, iyon ay relasyong pang-dalawahan, relasyong panghabang buhay, at ito ay hindi maaring magkapalitan. Sa isang palabas, sa Superman Returns 2006, may mga eksenang may linyang, "Ang ama ay naging ang anak, at ang anak ay naging ang ama." Ito ay wala ng iba, kundi pangsineng pantasya lamang. Sa tunay na buhay, walang ganun. Iyon na nga, ang parehong persona, ang ama at ang anak, ay kanila nang ninanamnam ang pagpapatibay ng kanilang samahan. Bawat isa, ito ay isang matamis na pag-iibigan na kahit sa mundo na to, ang relasyong ito, ama at anak, bilang isa lamang halimbawa, ay isang napaka-kamanghamanghang matamis na bagay. Katunayan, ito ay isang maliit na pagsasalamin, isang sulyap lamang sa palitang pagmamahalan na tunay namang nagaganap sa transcendental na dimensyon, sa spiritual na mundo. Ang pag-ibig ni Jesus, ang anak, para sa Diyos Ama, at ang Diyos Ama naman sa kanyang pinakamamahal na anak na si Jesus. Kung kaya't ang pakikipag-isa ni Jesus sa pinakakataas-taasang Ama
Ako at ang Ama ay iisa, ay hindi isang far out, cosmic, o misteryosong bagay. Iyon ay simpleng relasyon lamang, walang sarili ang naglaho na lamang na parang bula. Una, hindi iyon ang tipong si Jesus ay isa lamang katiting na bilog na liwanag na kahit papano o ano paman ay sumanib na sa higanteng puting liwanag at siya ngayon ay naging iyon na nga. Ikalawa, hindi riyon tulad ng si Jesus ay parang isa lamang patak ng tubig na pumatak sa dagat at ang patak ngayon ay ang naging wala nang hanggang na dagat. Ang dalawang halimbawang ito ay hindi ang tunay na kalikasan ng pag-iisang iyon, yaong matalik na pag-uunay sa pagitan ni Jesus ang anak at ng Diyos Ama na kanyang binabanggit. Ang kalikasan niyon ay simpleng pag-iibigan, pagmamahalan. Yun. Gayunpaman, para sa mga Kristiyano na tinatanggap pa rin ganoon na nga na si Jesus ay talaga namang naging ang Diyos Ama na, sa gayon ang tinaguriang tagasunod ni Kristo na mga to ay maaaring wala man lang kamalay-malay na ang kanilang sinusunod at tinatanggap ay ang konseptong impersonalismo, isang pekeng relihiyon, isang pag-aakala na kung sino man ang sumunod sa landas na yun, ang isang tao ay magiging Diyos na o kaparehas na ng Diyos. Katunayan, ito ay ang layunin ng mga impersonalist, hindi upang mahalin ng Diyos, kundi ay ang maging Diyos, upang tuldukan na ang samsara, kahirapan sa mundo na to, at maging ang tagapagtamasa ng ananda, lubos na kaligayahan. Ito ay salvationism o kaligtasan lamang. Hindi ito ang itinuturo ni Jesus. Ating uulitin, pag-ibig sa Diyos ay ang pinakapangunahin at ang pinakadakilang utos ni Jesus sa Matthew 22:37 hanggang 38. At ang kanyang ikalawang utos ay ang mahalin ng iba tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili sa Matthew 22:39. Itutuloy. Marami pong salamat.